Opak, ang ombudsman pala, meron pala sila kapangyarihan o kaya magpatupad ng kailang sariling rules. Kasi mga kaupak, nung seremolya ka-appoint lang ng mga nakaraang linggo, bilang ombudsman, kapalis ni Manuel Martires. Alam niyo mga kaupak, na-excite ako dahil magkaiba sila ng karakter ni no. Kumbaga, ang ombudsman talaga, to be honest, doon sa aking mga na-research, ito ay yung tinatawag na, kumbaga, tanod ng bayan. Ito yung mga dumidisiplina sa mga matataas na opisyal na imbestigahan ang kanilang mga ginawa, kung meron ba sila mga kaso. Ito yung nagpro-prosecute. Parang wala akong energy. So ngayon mga kapak, iba na nga ang bagong ombudsman ay si Crispin. Doon sa aking mga na-research, ito pala si Samuel Martires. Ito pala ay nakakahiya. Pwede ba aminin ko? Kababayan ko pala ito. Although hindi naman yung kababayan, yung parang kapitbayan kasi kami Lawang, Northern Samar. Si ombudsman ay Palapag, Northern Samar. So, kunti lang kumbaga parang Caloocan lang at saka nabutas. Siya pala ay pinanganak sa Samar. Alam mga kaupak, nakakalungkot yung ating ombudsman Ito si Samuel Martires. Ito ay inappoint ni Pangulong Duterte. Kasi dati itong Associate Justice ng Supreme Court. Tapos ngayon inappoint, nung nag-retire na siya, inappoint I guess sa ombudsman. Alam niyo mga kaupak, kasi ang lahat ng opisyal ng ating gobyerno nagpapaili ng SALN doon sa ang humahawak niya ng ombudsman. Yung ibig sabihin yung mga property mo i-inform mo. Yung meron kang yung magkano ba yung kinikita mo, gaano ba kalaki yung kayamanan mo. So ngayon mga kaupak, doon sa roles na memo na pinalabas ni Samuel Martires, dating ombudsman, ay hindi niya pinapayagan na makita ang meron siyang ginawa na Kaya kung kaya mga kapak, yun ang tinutukoy ko kanina. Para pala sila may sariling rules Kasi bakit naggumawa ng memo si Martires na hindi pwede maglabas ng salin kapag walang authority sa may-ari. Although tama siguro yun Pero lagi natin tatandaan, bakit kailangan itago mo ang iyong salin, ang iyong kayamanan kung talagang tapat ka sa bayan? Ngayon mga kapak, walang nakakasilip sa salin ng mga Duterte. Yun ang gusto ko mangyari. Ngayon, dahil bago na yung ombudsman, si Crispin Remulla, dating Department of Justice Secretary, meron siyang, kumbaga, opposite yung kanyang memo. Ang kanyang memo, kahit walang request, talagang ipapakita na sa publiko ang mga salin. Ito yung mga, kumbaga, yung kayamanan mo, kung yung ikaw ba ay may ari-arian, lahat yan, lahat bilang parang ikaw yung kumbaga pinapakita mo sa taong bayan na ikaw ay tapat. Kung halimbawa bakit biglang tumaas ang yaman mo, bakit biglang bumagsak yung mga ganun, kumbaga, nag-rules ngayon si Crispin Remulla, si dating Department of Justice Secretary, na pwede na makita ang mga salin. Paano yan makikita na kay Duterte? Kasi dati hindi nila pinapakita yan mga kaupak. Kaya nga sabi ko, para palang may sariling rules ang ombudsman. Pero alam mo, nakakalungkot lang ito si Martires kasi naglabas siya ng kanyang pahayag na ito pala si Senator Joel Villanueva ay na-dismiss, o ay anong tawag na dismiss? Yung inatasan ng dating ombudsman na si dating ombudsman yan, nakalimutan ko pangalan, si Conchita. Yan si Conchita Carpio Morales,
Ngayon mga kaupak, inatasan pala siya na kumbaga parang patalsikin si Villanueva. Kaso lang mga kaupak, nung time na yon si Villanueva ay congressman pa lang sa isang party list nila. Ngayon, nung lumabas yung desisyon ni Ombudsman Conchita, ang nangyari mga kaupak, senador na siya. So, tinanggihan ng Senado at sinasabi hindi na ito sakop ng kapangyarihan ng Ombudsman. Kasi ang may karapatan lang, according doon sa mga report, ang may karapatan lang sa kapwa senador ang magpapatalsik o kaya dadaan sa ethics committee. Siyempre, alam mo na, majority vote, botohan. So, hindi ito napatupad. Ngayon, nung umupo si Crispin, ay ito si Secretary Remulla, ay si Ombudsman Remulla, abay, gusto niya ipatupad yung kautusan na yun ng Ombudsman. Kaso, mga kaupak, mayroon pala desisyon si Martires yung pinalitan ni Remulla na ito pala ay dinismiss niya. Ayun. Ngayon mga kaupak, in-interview sa iba't ibang social media kung bakit ito hindi sinabi sa publiko. Ang sagot ni Martires, hindi niya kasi, kaya siya nanahimik dahil wala siyang karapatan na sirain yung future ng isang tao. Di ba? So wala siyang karapatan. Pero mas pinaburan niya ang mga korap na inaakusahan ng tawag doon, yung pag-divert ng kanilang budget. Yung PDAP, dati kay Napolis, no? Pero, hindi mo proteksyonan ang mas dapat kapakanan ng taong bayan, di ba? Doon mali si Martires, nakakahiya. Dati ka pa namang Supreme Court Justice, dati kang Sandigan Justice, tapos naging ombudsman ka. Mga kaupak kasi, kung hindi natin sa hindi nakakaalam, ang ombudsman, mga kaupak, ginawa yan ng ating mga mababatas. Ito yung parang ang tawag doon, yung bantay, kumbaga tanog ng bayan. Yung mga opisyal ng gobyerno na hindi gumagawa ng tama, di ba? Yan yung dapat na dinidisiplina ng ombudsman. Kaya lang, ang nangyari kay Martires, nagmukha siyang tagapagtanggol ng mga Duterte. Sa halip na bayan ang kanyang paglingkuran, ang pinaglingkuran niya, kasi hindi niya nilabas ang mga salin ng mga Duterte. Noong mga time na yun. Meron siyang roles, meron siyang memo na pinalabas na hindi pwede ilabas yung salin hanggat walang authority ng may-ari. Pero, mga kaupak, to be honest, mayroon ako na research na dapat ang salin open sa publiko. Pero, siguro, depende rin kung sino talaga ang ombudsman. So, ngayon mga kaupak, ang nangyari dahil nawala na si Ombudsman Martires, si Remulla, baliktad. Ang kanyang mga kautusan ay kumbaga, ipapakita na ang salin kahit na hindi mo kailangan i-inform. Halimbawa, salin ni Atty. Leni Robredo, hindi mo na kailangan siya i-inform. Kasi may kapangyarihan palang ombudsman na ipakita. Tama naman yun. Kaya ngayon, mga kaupak, sino talaga ang may tinatago? Diba? Kasi, ang isipin mo, mabuti, yung ombudsman, ginawa siya, kung sa mga na-research ko, ginawa siya para proteksyonan ang kapakanan ng ating bayan. Kumbaga tanod doon sa mga na-research ko, kumbaga siya yung bantay. Pero ang nangyari mga kaupak, baliktad, bantay siya ng mga kalaban ng mga Duterte. Akalain mo naglabas siya ng desisyon, hindi in-inform sa publiko. Meron nga dyan, pag meron mga info, nilalagay pa sa mga balita, sa mga news. Siya hindi. Sila lang ang nakakaalam. Ginawa niyo private, yung public service. Anak ng titing Martires, nanggigigil ako sa iyo. Kasi nga mga kaupak, ang sakit sa puso na meron tayong mga batas na sinusunod. Tapos itong mga tao na to na matatalino kuno, dahil ito yung dating Supreme Court Justice, dating associate, ngayon ombudsman, at he is a lawyer, di ba? So, bakit ganun? Pagpalisipan, dapat alam mo to. Dapat
pinoproteksyonan mo ang kapakanan ng taong bayan, hindi ang kapakanan ng ma-impluwensyang tao sa ating lipunan at ang pang-abuso sa kapwa. Kaya ka nga nandyan sa ombudsman eh. E di sana kung ganyan ang ano mo gusto mo, di sana nag-caregiver ka na lang sa mga Duterte. Yung pala ang gusto mong proteksyonan. Nakakahiya, sa halip na proteksyonan niya ang kapakanan ng taong bayan, ibaliktad. Ang proteksyonan niya ang kapakanan ng mga Duterte. Alam mo, nabasa ko yung kahit hindi ka lawyer, kapag nalaman mo kung ano ang trabaho ng isang ombudsman, kaya nga tinawag nila tanod ng bayan, tagabantay. Meron nga dati kumalat na mga sticker, kapag may alam kang kurap, isumbong mo sa ombudsman. Meron mga ganyan mga sticker ako nakikita dati. Nakaligid sa sakyan. Isumbong mo. Korupsyon, isumbong mo kay ombudsman. Ngayon baliktad, noong panahon ni Martires. May alam ka, proteksyonan niya. Kaya mga kaupak, ngayon, ang sinasabi ni Sara Duterte, madilim daw ang pagkaka-appoint. Kaya si Amy Marcos, sabi niya, madilim daw ang pagkaka-appoint kay Remulla. Madilim ang kulay ng ating bansa. Paano? Kaya mga kaupak, naglalag ako. Kaya pala mga kaupak, ang gusto ni Amy Marcos, kung siya daw ang hindi niya pabor sa pag-appoint ng kanyang kapatid. Itong magkapatid na ito, nag-aaway pa. Pwede naman sila mag-usap ng personal dahil magkadugo. Kaya wala akong bilib niya kay Amy. Yung ang dami niya na nabubudol. Kaya nga dapat, bilang isang ate, dapat siya ang dumirikta na kumausap sa kanyang kapatid kasi magkadugo sila. Bakit lumala ang away ng Duterte at saka Marcos? May kasalanan dito si Amy. Sabihin niyo na mali ako. Ngayon sabi niya, madilim daw ang kulay ng ating bansa dahil sa pagkaka-appoint. Alam ko ba't madilim? Katulad ng sinabi ko while ago. Kasi nga, ang mga salin ng Duterte, makikita na, mga nakatago. Tapos ngayon, ito si Samuel Martires, hindi niya in-inform ang taong bayan na dismiss. Kaya nga mga kaupak, makikita na yung mga salin ng mga Duterte. So, paano yan? Baliktad ang nangyari, Talagang, ito si Margoleta, halatang-halata tagapagtanggol ni, Kasi, alam mo mga kaupak, noong panahon ni Pangulong Duterte, talagang si Margoleta ang trumabaho para maipasara ang ABS-CBN. Siya yung talagang nagtitimon sa Congress. So, ngayon, sasabihin niya, hindi siya pro-Duterte. Ang daming mga senador nga naglilingkod, hindi sa taong bayan. Naglilingkod sila para sa kapakanan ng mga Duterte. Andiyan si Robin, nandiyan si Bongo, nandiyan si Bato. Nasaan na ba yung warrant ng ICC? Pakita na nga yan. So, kayo mga ba? Hanggang sa muli. Bye!